unang balita sa umagang ito. Bagyong Chedeng pumasok na sa Pilipinas. Iba't ibang ahensya ng gobyerno naghahanda na. 5.7 magnitude na lindol yumanig sa Mamburao, Occidental Mindoro. Ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, naramdaman ng lindol. 2 linggo bago magpasukan, mga mamimili dagsa na sa Divisoria para sa mga gamit pangbalik eskwela. Victory party ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa Quezon City, dinaluhan ng mga politiko at sikat na personalidad. Bulkan sa Iceland, nagbuga ng abo. At sikat na pop rock band na Maroon 5, nasa Pilipinas na para sa concert nila mamayang gabi. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Bagyong Chedeng pumasok na sa Philippine Area of Responsibility kaninang alas 4 na umaga. Damata ng bagyo 880 kilometro silangan ng Giwan, Eastern Samar. May lakas itong aabot sa 75 kilometro kada oras. Kumikilos ito pakanluran, nilagang kanluran sa bilis na 13 kilometro kada oras. Samantala, pinaghahandaan na ng iba't ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan ang Bagyong Chedeng. Inalerto na ng Office of Civil Defense ang lahat ng mga LGU para ngayon pa lang ay magkaroon na ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Pati ang Philippine Coast Guard naka-alerto na rin sa iba't ibang panig ng bansa at pinag-iingat na ang lahat ng mangingisda. Ilang bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, niyanig ng magnitude 5.7 na lindol mag-aalauna kaninang madaling araw. Ayon sa PHIVOX, naitala ang sentro ng lindol sa Mamburao, Occidental Mindoro. Naramdaman ang intensity 4 sa Ilihan, Batangas, intensity 3 sa Tagaytay City, Malate, Maynila, Puerto Galera, Alabang, Muntinlupa at sa Clark, Pampanga. Intensity 2 naman sa Malolos, Bulacan at intensity 1 sa Villamor Air Base sa lungsod ng Pasay. Wala namang napaulat na pinsala o mga aftershock. Lunsod ng Ilagan sa Isabela, niyanig din ng lindol, bagamat walang napaulat na nasaktan, ilang bahay at ospital ang nagkabitak-bitak. Narito ang report. Ito ang resulta ng magnitude 5.5 na lindol na tumama sa Isabela. Pati ang Provincial Hospital nadamay. Tatakbuhan daw lahat ng mga pasyente tapos yung mga bantay. Wala pang order ng management ng mga doktor. Kaya napagalitan sila ng doktor. Lumipat ng ilang pasyente ng ospital. Ang iba naman, umuwi. Ang mga naiwan, siksikan sa first floor at nagtitiis sa init dahil sa brownout. Ayon sa PHIVOX, nasa 5 kilometro sa hilagang silangan ng Ilagan City ang epicenter ng lindol. Naramdaman din ng lindol sa Bayumbong, Nueva Vizcaya kung saan may piyesta. Natakot din ang ilang residente roon. Ang operasyon ng isang perya, itinigil muna. Pero ang pagsasaya, itinuloy. Wala namang naiulat na nasaktan sa 2 probinsya. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Dalawang linggo na lang at balik eskwela na ang mga estudyante, kaya naman dagsana ang mga mamimili sa Divisoria na kilalang bilihan ng mga murang school supplies. Narito ang report ni Rida Reyes. Nagsisiksikan na sa Divisoria ang mga maagang back-to-school shopper. Tinitiis ang init at sikip ng lugar. Mas makamura kasi dito eh. Dahil nandito lahat ng bagsakan ng mga uniform. Mas maganda kasi pag maaga kasi hindi pa masyadong siksikin eh. Dito nakakatawad ki. Okay sa... Kesa bibili ka sa mga department store. Pero mainit naman. Paano yun? Magtiis-tiis na lang. Ang iba, kasama, pati mga bata. Para po matignan kong sukat na sukat. Tapos para kapag hindi na ibabalik. Ayon sa mga tindero, di pa naman daw nagbabago ang presyo ng mga school supplies. Ang 80 leaves na notebook, 9 pesos lamang. Maliban na lamang kung tinahi ang gilid na may dagdag na piso.
Ang size small na lapis, 6 pesos. Ang big size, 12 pesos naman. Ang 8 pirasong crayon set, 25 pesos. Ang 16 pieces naman, 35 pesos. Habang ang 24 pieces, 50 pesos. Ang intermediate pad paper, 12 pesos. Habang ang long pad, 20 naman. Ang ballpen, may 3 for 10 pesos lang. Sa mga school uniform naman, ang shorts, 60 hanggang 85 pesos, depende sa sukat. 100 hanggang 140 pesos naman ang palda, habang 60 hanggang 115 pesos ang blouse at polo. Sa school bags, 100 pesos ang pinakamura. At ang school shoes, 150 pesos ang pares. Itong mga susunod na araw, mas bababa yung presyo kasi mas maraming demanding at tumatawad. Para dito na lang sa amin sila bumili. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Driver ng bus na nakabangga sa sinakyan taxi ng mamamahayag at UP professor na si Chit Estelia Simbulan, binalikan po ang pinangyarihan na aksidente. Git ng kampo ni Daniel Espinosa, dapat dito imbestigahan ang isa pang bus na naunang nakabangga sa taxi. Darito ang report ni Victoria Tulad. Kasama ni Daniel Espinosa ang kanyang abogadong si Attorney Salvador Panelo at ang may-ari ng pinagtatrabahuhan niyang Universal Guiding Star Bus nang balikan ang pinangyarihan ng aksidenteng pumatay sa journalist at UP professor na si Chit Estelia Simbulan. Ayon kay Espinosa, may 2 bus daw ng Nova Bus Line na nagkakarerahan noon. Ang isa raw sa mga ito ang unang tumama sa taxi. Hindi na raw niya naiiwas ang minamaneho niyang bus kaya bumangga rin siya sa taxi. Pag-apply ko ng preno, sinubukan ko ikabig sa cutter, kaya po para hindi sana tatamaan yung taxi, pero inabot ko pa rin kaunti. Nagtataka raw ngayon ang kampo ni Espinosa kung bakit hindi pa rin iniimbestigahan ng mga pulis ang Nova Bus Line. I think the Nova Bus Company should come out and explain. They cannot be hiding that. Palagay ko dapat idemanda ang driver ng Nova para maisama sa kaso. Ininspeksyon din ng grupo ang bus na minaneho ni Espinosa. Dahil sa mga sira sa bus na ito na minamaneho ni Espinosa noong gabi ng aksidente, sinasabing siya nga ang nakabangga sa taksing sinasakyan ni Estelia Simbulan. Pero depensa ng kanyang kampo, nagmula ang mga sirang ito mula sa pagkakabangga ng bus sa gutter sa may Commonwealth. Ayon naman kay Police Superintendent Arnold Santiago, head ng QCPD Traffic Enforcement Unit, walang kinalaman ng pulisya sa ginawa ni Panelo at Espinosa. Pero hindi naman daw ito bawal. Siniguro ni Santiago na patuloy ang investigasyon ng pulisya. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Sa ating Health Watch, bilang ng mga Pinoy na tinatamaan ng hypertension, tumataas ayon sa Department of Health. At ang mas nakababahala raw, pati mga bata nakararanas na rin ng alta presyon. Narito ang report. Nadatnan namin sa isang ospital ang 30 taong gulang na si Apollo. Sa mga sandaling yun, payo sa kanya ng doktor, limitahan muna ang pagkilos dahil medyo nangihina pa ang kanyang katawan. 2 taon na kasing hypertensive si Apollo. Buwan-buwan tuloy siyang nagtutungo sa ospital para magpatingin. Nagkaroon na rin ng diabetes ang binata. Napapadalas yung sakit ng bato ko sa hilo. Same time, sakit ng ulo. So, I decided na magpa-check up. So, doon nakita na mataas ang blood pressure ko. Posibleng dulot daw ito ng sobrang stress mula sa kanyang trabaho. Ang hypertension ay kondisyon kung saan sobrang tumataas ang presyon ng dugo. Karaniwang indikasyon nito ay ang blood pressure na pumapalo ng 140/90. At ang mga taong hypertensive, malaki ang tsansang magkaroon ng sakit sa puso. Stress, physical inactivity, hindi wasong pagkain, at paninigarilyo ang itinuturong dahilan kung bakit nagiging hypertensive ang isang tao. Sa Pilipinas, 1 sa 4 na mga Pilipino ang sinasabing hypertensive at ang mga Pinoy na may hypertension tumataas pa ayon sa mga eksperto. Kaya naman payo ni Dr. Dante Morales, presidente ng Philippine Hypertension Society, ugaliing magpa-check ng blood pressure o BP at mas mainam na habang bata pa ay monitored na ito. Kahit mga bata pa rin, meron na rin mga pangilang-ilang dyan may hypertension. Okay? Mga namanan nila, yung mga matataba, yung marami kumain ng salt, yung mga hindi nag-exercise, etc. etc. Ano? Para makasiguro, mainam na ulitin din ang pagpapa-BP. Tapos to be sure, magpangukuha ka na isa pa ulit beses, separate days. Pag normal na yun, 120/80, okay na yun. Next year ka na ulit. Unless may maramdaman ka. Pag sumakit ang ulo, may maramdaman ka.